Bakit ginawa ang Aurora Surveillance V2? Maraming students ang minimemorize lang ang isang sentence. Aurora Surveillance automatically scales. Pero ang mas importanteng tanong ay, bakit ginawa ang Aurora Surveillance V2? Hindi tayo magsisimula sa definition. Magsisimula tayo sa problemang gusto nitong isolve. Imagine, may startup ka, gumawa ka ng bagong mobile app. First month, 50 users, okay lang. Second month, 300 users, okay pa rin. Pero pagdating ng third month, biglang naging viral ang app mo, naging 50,000 users. After 3 days, bumalik ulit sa 100 users. Ngayon, isipin mo, anong database instance ang pipiliin mo? Kung maliit ang pipiliin mo, okay siya sa normal traffic. Pero kapag naging viral ang app, pwede maging 100% ang CPU. Pwedeng bumagal at pwede ring mag-crash ang application. Ngayon naman, paano kung sobrang laki ng database instance ang piliin mo? Kayang-kaya niya ang viral traffic pero pagkatapos ng campaign, 100 users na lang ulit. Ang problema, pareho pa rin ang babayaran mong malaking database instance. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng resources na hindi mo naman ginagamit. At dito pumapasok ang tanong ng AWS engineers. Paano kung ang compute resources mismo ang kusang lumalaki at lumiliit depende sa traffic? Napansin mo ba? Sa previous lessons, ang pinag-usapan natin ay storage scaling. Ngayon naman, compute scaling ang topic natin. Sa normal na Aurora, ikaw ang pumipili ng database instance. Kapag kulang ang CPU o memory, ikaw ang magde-decide kung kailan mag-upgrade. Manual lang lahat. Pero sa Aurora Serverless V2, AWS na ang bahala. Habang tumataas ang traffic, automatic na dinadagdagan ng compute resources. Kapag bumababa ang traffic, automatic din itong binabawasan ng compute. Hindi mo na kailangan mag-resize ng database instance manually. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Storage. Pareho pa rin ang Aurora shared storage. Ang nagbabago lang ay ang compute resources. At ito ang pinakamahalagang concept sa lesson na ito. Aurora Serverless V2 is all about automatic compute scaling. Hindi ito tungkol sa storage scaling. Actually, automatic na rin nag increase ang storage kahit standard Aurora lang ang ginagamit mo. Hindi mo kailangan ng Serverless V2 para doon. Ngayon, kailan ba magandang gamitin ang Aurora Serverless V2? Example, startup. May mga araw na konti lang ang users. May mga araw na biglang nagva-viral ang app. Tapos pagkatapos ng campaign, babalik ulit sa normal. Perfect use case yon. Isa pang example, office applications. Sa umaga, libu-libong employees ang gumagamit. Pagdating ng gabi, kaunti na lang. At madaling araw, halos wala nang gumagamit. Habang nagbabago ang traffic, automatic ding nag-a-adjust ang compute resources. Isa pa, Black Friday sale. Normal days, steady lang ang traffic. Kapag sale, biglang sobrang daming users. Pagkatapos ng sale, back to normal ulit. Again, perfect use case yun para sa Aurora Serverless V2. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ilang AWS exam traps. Kapag sinabi sa exam na unpredictable ang database workload, automatic mong isipin Aurora Serverless V2. Kapag sinabi naman na gusto ng company na magbayad lang para sa compute resources na ginagamit nila, Aurora Serverless V2 pa rin ang tamang sagot. Pero ito ang pinakamalaking exam trap. Kapag sinabi lang na gusto ng company ng automatic storage scaling, maraming sumasagot ng Aurora Serverless V2. Mali. Automatic storage scaling is already a built-in feature of standard Aurora. Hindi mo kailangan ng serverless V2 para makuha yon. Kaya tandaan mo itong simpleng comparison. Sa standard Aurora, automatic ang storage pero manual ang compute. Sa Aurora Serverless V2, automatic ang storage, automatic din ang compute. Simple as that. Okay, tignan natin kung naiintindihan mo talaga ang concept. Question number 1, may startup na may mobile app. Normal days, 50 users lang. Kapag may marketing campaign, 100 users. Pagkatapos ng campaign, 40 users ulit. Ayaw nilang magbayad para sa malaking database instance kapag mababa ang traffic. Anong Aurora deployment ang pipiliin mo? At mas importante, bakit? Type mo ang sagot sa comment section. Huwag ka munang tumingin sa comments. Sagutin mo muna bago mo makita ang sagot ng iba. Ready? Ito naman ang second question. Lumalaki ang database every month. Pareho lang ang traffic sa araw-araw. Automatic storage growth lang ang gusto ng company.
Aurora Serverless V2 ba o Standard Aurora? Again, comment mo ang sagot mo at sabihin mo rin kung bakit. Tignan natin kung maloloko ka ng exam trap. At bago tayo matapos, may isang maliit na clarification. Sa actual AWS implementation, hindi talaga nag-i-scale ang Aurora Serverless V2 gamit ang fixed database instance sizes. Ang ginagamit nito ay Aurora Capacity Units o ACUs. Hindi muna natin iyon pinag-usapan ngayon dahil mas importante munang maintindihan ang architecture at ang problemang sinusolusyonan nito. Kaya sa next lesson, pag-uusapan natin ang ACUs at doon mo malalaman kung paano talaga nag scale ang Aurora Serverless V2 behind the scenes. See you sa next lesson.